Indicate na to, paano makakatulong ang MCAR sa mga tao na nananakaw ang kanilang mga sasakyan? So, nagtatag si MCARS PH ng kompletong department magmula sa tracker and recovery team, after sales support, na siyang tutulong sa mga kliyente natin na nabiktima ng mga car syndicate. Okay, saan po ang inyong site po na pwedeng puntahan ng ating mga kababayan? So, matatagpuan nyo ang MCARS PH sa number 95 Yanga Street, Barangay Maysilo, Malabon. Or pwede nyo rin i-waste MCARS PH. O kung wala kayong time para pumunta sa aming showroom, pwede nyo i-search mcars.ph at makikita nyo na lahat ng available units natin. Sir, actually hindi yun ang question ko. Ang question ko ay, single pa po ba kayo? Diyos! Hindi rin na. Hindi nakasagot si Boss. Hindi nakasagot? Hindi nakasagot si Boss Ben. Single pa tayo, hindi pa tayo kasal. Sinagot din talaga. Wendell, question? Single So, pa meron din na eh. kayong naging customer na celebrity? Yes, marami tayo naging customer na celebrity. Isa na dyan, siyempre si Jason Lusadas, aka Boss Toyo, na yun, naging close friend kami. At marami pang iba. Endorser po siya nito. And of course, or kasosyo niyo po. Boss Toyo ay naging brand ambassador ng MCARS PH. How affordable po ba yung cars? Yes po, dito sa MCARS PH ay affordable ang mga sasakyan dito. Dahil dito, makukuha nyo lang siya ng mababang down payment at yung monthly niya is afford ng mga tao. Ayun. Sir, bakit si Boss Toyo ang isa sa mga napili ninyo na mag-endorse o maging ambassador ng ano to? MCAR.ph. Well, si Boss Toyo, siyempre isa yan sa mga iniidolo natin sa mga pagtulong niya sa mga charity works. At siyempre, isa siya sa mga top influencer in the Philippines. Kaya siyempre, nung in-invite ko siya na maging ambassador, ay agad siyang pumayag. Kaya napaka-grateful ng MCARS na maging kabilang si Boss Toyo, isa sa maging endorser namin. Ayan, inilagay sa akin. Basta Dream Cars, M-Cars. Yes. Bakit? Ito ba magkaiba ba ito sa kay... Ano ba? Tatoys ba yun? Kay Tatoys? Yung dyan sa West Avenue, yung gumagawa siya ng mga ano? I think iba yun. Iba po yun. Magkaiba yun. Sir, ano muna po ang ibig sabihin pa ng M-Cars? M. Oh, M. Sa ano yan, last name ko. So, Manalang. Kaya, MCARS. Manalang Cars. Previously kasi ang business natin is M-Bikes. So, Manalang Bikes. At nag-upgrade lang tayo into M-Cars. Ayun, napag-usapan natin yung bike. Kasi dito sa ano nyo, truck na nakapag-deliver kayo o nakabenta kayo ng mga bicycles during the time ng COVID. Yes. So, ibig sabihin, napakalaki ng kinita ninyo. Okay, ito bang kinita na to ay nakatulong para gawin itong M-Cars na to? Actually, itong M-Bikes na to is tumakbo lang to sa loob ng isang taon at share ko na rin sa inyo, ang naging puhunan ko doon is 100,000 at sa loob ng isang taon, naging 10 million po ang aming worth ng aming company. Pero unfortunately, meron akong naging isang business partner doon na namantala. Dahil nung mga panahon na yun ay ako'y pabalik-balik ng Amerika at pagbalik ko rito, hindi naging maganda yung takbo ng bike shop, kaya ayun yung naging way para maghiwalay kami. At ngayon, yung kinita natin sa M-Bikes, pinatirang konti at pinuhunan natin sa isang BIOS. At yung isang BIOS na yun, nabenta natin siya, bumili ulit tayo, naging 2, naging 3, naging 4, hanggang sa lumago na to. Ano ba ang paraan para ang isang business ay magtagumpay? Particular, sabi mo, nagsimula ka sa 100,000 pesos. At ang 100,000 pesos naging 10 million pesos. At ngayon, nakipaghiwalay na kayo dahil sa pagkakataon na parang nagkakaroon ng dakuan, ay pumunta kayo dito sa, nagkaroon kayo ng M-Cars na nagsimula kayo sa isang BIOS. Anong sikreto? Bakit nagtagumpay o magtatagumpay ang isang business? So syempre sa isang negosyante, ang pinakapuhunan namin dito is yung tiwala. Kaya pag meron tayong mga kliyente, sisiguraduhin natin na pagsiservisyohan natin sila ng matapat. So yun lang, dahil kapag